Sa mga self-employed po dyan, magbabayad tayo ngayon ng annual registration na 500 pesos. And kung kailangan nyo ng DST documentary stamp tax, 530 yung babayaran nyo. So, pupunta lang tayo Pupunta muna tayo sa GCash. Sa mga hindi pa marunong mag-GCash, kung andun yung pera nyo, tinanggal na kasi yung BIR. So, sa mga hindi pa marunong mag-send ng wala pang PayMaya, mag-download muna kayo ng PayMaya nyo kasi nandun yung BIR. Wala na siya sa GCash unlike ng couple of years. So, kung may GCash account ka, login mo lang. Tapos, mag-click ka lang ng PayMaya. Tapos, ilagay mo lang yung amount. So, kung login na kayo sa GCash nyo, lagay nyo lang yung amount, desired amount. Kung 500 annual registration fee, mag-send kayo ng 520 kasi may convenience fee siya na 20 pesos. So, kung magbabayad kayo ng annual registration fee plus DST, documentary stamp tax, that is 530. 500 sa registration and 30 sa DST. So, dahil may convenience fee siya na 20, ang total niya lahat is 550. Kasi each transfer from GCash to Maya is 15 pesos incurred charges ang meron siya. So, lagay nyo lang ang account name nyo and account number, yung PayMaya number na niregistered yung mobile number, and your email address. Okay? Para di kayo na-charge ng 15 pesos every time nagta-transfer kayo from GCash to PayMaya. Ayan na. Kapag naka-receive ka, yan na. Yan yung notification na may-receive mo kung successful na yung pag-transfer nyo. Then, punta na tayo sa PayMaya. Yan. Once successfully na yung transfer nyo, may kita nyo siya sa wallet. Wala siya sa savings. Okay? Huwag kayong malito. At pupunta tayo sa bills. Click bills and enter nyo BIR lang. Bureau of Internal Revenue. Yan. So, madali lang man yung instruction. Yung TIN structure nyo, yung 9 digits, yan yung TIN. Nandun yan din sa ID nyo kung mayroon na kayong ID. And then, yung 5 digits na nasa BIR form 2303. May branch code yun na 5 remaining digits yung sa last niya. So, ayan. Got it. Then, enter nyo lang yung TIN nyo. Example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wag kayo 7, 8, 9. Wag kayo mag-rely dito sa number na to. Dummy TIN lang yan. So, gawa-gawa ko lang. Example, yung branch code nyo is 00000 or 00001 or 2. Lahat naman yan nasa BIR form 2303 para sa mga new registered businesses. And then yung amount, like minention ko before, 500 siya or 530. Dahil 30 para sa may mga documentary stamp. Pero kung wala naman kayong ganon, 500 lang. So, put 500. RDO code nyo, makikita nyo dyan. May mga options kayo. So, ang akin kasi is 057. Saan ko siya makikita? Punta kayo ulit sa 2303. Certificate of Registration, Revenue District Office, number 057. Yan, kaya 057 yung nilagay ko. So, 0600 siya kasi kung meron kayong BIR, electronic BIR online, makikita nyo, kung nag-file na kayo, 0600 siya, and form 0605 siya. And RF lang. RF, hanapin nyo yung RF. That means registration fee. So, yan. And then yung return period, kung ang day to day is January 1, 2024,
That means the return period would be the end of this year, 2024. Okay? And then, just put your email address and then click continue. Remember, may 20 pesos siyang bill your convenience fee. Okay? And 500 para sa registration lang, and add 30 pesos for DST plus 20 pesos of biller convenience fee. Alright, thank you. So, tatakpan ko muna yung tin ko. Nakikita nyo dyan, may tin dyan. So, bill amount is 500 plus 20 biller convenience fee. Yung branch code nasa BIR form 2303 yan. And then yung return period. So, today is January 1, 2024. Ang return period niya is December 31, 2024. Okay? Thank you. When you're ready, just click pay. So, dahil ang wallet ko ay 525 lang. Just click continue. My wallet, just pay now. Payment successful. View receipt. Receipt, andyan na, 520 yan. Takpan ko lang ulit yung TIN ko. So, yan na siya. Yung bill reference number.